Hello mga tropang coders, ngayong araw ang pag-uusapan naman natin ay about sa React. So, pag-usapan natin kung bakit ba nagkaroon ng React. Ano ba yung mga problemang nasolve ng React na wala sa ibang framework yan. So, pag-usapan din natin yung mga React concepts and yung mga terminologies. And pag-usapan din natin yung kung ano yung tatlong magandang katangian ng isang mahusay na React developer. Yan. So kung gusto nyo aralin tong React, so panoorin nyo muna tong video na to para malaman nyo kung ano yung mga dapat yung malaman bago nyo simulang aralin itong React na to. Okay, wag na natin patagalin ito guys. Simulan na natin agad. So pag-usapan muna natin, so paano ba ginagawa yung mga website dati, di ba? So merong HTML, merong CSS, tapos may JavaScript. Yan yung ginagamit sa pag-create ng mga website dati, di ba? So, until naman now, ginagamit pa rin yan. So, pero dati kasi, para sa server, so, gina-generate yung mga files na yan, tapos ipapadala sa PC or sa computer ng users, yan. So, papadala yan. So, sabay-sabay sila ipapadala. Tapos, bawat click mo sa computer mo, so nagre-request ka ng mga HTML files, CSS, saka JavaScript files mula sa server. So babalik siya ulit sa server. So yung lahat 'yon ida-download ulit sa computer mo. So medyo matagal, 'di ba? Kaya minsan matagal mag-load yung mga website kasi nga pag malalaki yung mga files na yan, so yun yung patagal eh. Kaya kung bakit matagal mag-load yung mga website dati. Pero ngayon mabibilis na, di ba? Kung napansin niyo. Dahil yan sa mga frameworks ng UI. Yan. Tulad itong React yan. Na-develop itong React. So, ang nag-develop nga pala nito guys, siyempre, ang Facebook. Tama ba? Facebook ba ng ganun to? Yan. So, tama sila nga. So, na-release to guys noong 2013. So, May 29 daw. According sa Wikipedia. Yan. Ito. Yan. Basahin nyo na lang tong Wikipedia ng React. Yan. And, bakit nga ba nagkaroon ng React guys? No? Actually, dati kasi Angular yung madalas gamitin ng mga developers. Ano na yun sa UI. Yung mga nagkikreate ng mga UI or user interface ng mga website. So, nagkaroon ng problema sa Angular dahil pag lumalaki yung application, so dumadami yung mga components na kailangang i-maintain. So, medyo nahihirapan yung mga developers na i-maintain yung mga components na yan. Dahil doon, mahirap i-debug kapag masyado lang malaki. So, doon na nagsimula yung React. So, yun yung nasolve nilang problema. So, mas madali siyang i-debug dahil sa architecture ng React. Yan. Yun yung nasolve nilang problema doon. And also, 2014 kasi yung Angular parang nire-rate nila yung buong code ng Angular. So, maraming developers yung hindi rin nagustuhan yun. So, AngularJS, naging Angular lang siya. So, maraming nabago. Maraming nabago sa kung paano gawin yung pagko-code or pagko-program sa Angular. So, dahil doon, maraming developers yung lumipat sa React. So, simple lang kasi yung development or pagko-code gamit ang React. As long marunong ka ng JavaScript, so madali lang sa'yo aralin tong React. Yan. So, ano ba yung mga ilang malalaking kumpanya na gumagamit ng React?
So, halimbawa rito guys, yung mga Airbnb, Uber, Twitter, PayPal, and Walmart yan. Yan yung mga ilan sa mga malalaking kumpanya na gumagamit ng React. So, sikat na siya ngayon, itong React na to. Okay. Next, pag-usapan naman natin about yung mga concepts na meron sa React. So, una rito guys, yung don't touch the DOM or DOM. Ano ba yung DOM na yan? Di naman dirty old man yan, di ba? Di naman siguro, hindi. Joke lang. So, DOM yan yung document object model. So, sa mga website guys, pag inopen nyo yung source code nun, ng mga website, kunyari itong check natin yung developer tools, yan. Check natin dito sa loob yan. So, ito yung kanyang DOM. Sa under ng elements na tab, so nakita nyo yan. So, yung code na yan. Mula HTML, yan. Sa loob niya may head, yan. Yan yung DOM or yung document object model. So, sabi ng React, don't touch the DOM. Kasi nga, si React na yung bahalang mag-edit niyan nung buong DOM na yan. So, hindi mo siya dapat papakilaman. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin lang sa React kung ano yung magiging, kung ano yung mga data na ipapasa mo sa website na to, tsaka kung ano yung magiging itsura niya. Yan. Parang, yun ang kailangan mo lang gawin. Tapos si React na yung bahalang mag-edit na itong buong DOM na to para ma-update yung website mo. Kung narinig nyo na guys, yung SPA or Single Page Application, yan. So, yan yung ginagamit ng React din. So, sabihin naka-load na doon sa lahat, single page lang. Ando na yung mga HTML files and CSS and JavaScript. So, ang ginagawa na ng React, ina-update niya yung DOM. Actually, meron siyang natawag na virtual DOM. Yun yung actual na ini-edit ng React, yung virtual DOM din. Bago yung actual na DOM. So, yan. Basta, tandaan nyo lang guys, meron pang virtual DOM yan. So, didiscuss ko yan sa iba kong mga tutorials. And ano pa ba yung iba pang concepts ng React? So, number 2, ito nga. Pwede tayo mag-build ng website like Lego blocks. Bakit Lego blocks? Ayan. Kasi nga, puro by components. By components kasi itong React. So, bawat component, pag sinabing component, parang yung mga parts ng website yan. Kunyari sa Facebook, mayroong component para sa picture mo, yan. Isang component na yan. Yung component para sa mga post mo. Mas may component din para sa header or sa menu. Yan. Pwede mong gawa ng component yung bawat parts na yan. So, parang Lego blocks, binubuo mo siya. Unti-unti mo siyang binubuo. Tapos, pwede mo rin siyang i-reuse sa iba pang mga application or sa iba mong page yan. And then, number 3, ang React ay isang unidirectional data flow. So, ibig sabihin unidirectional, yung pag nagpasa ka ng data, parang isa lang direction niya. One way lang. Hindi siya pwedeng bumalik. Diretso lang yung data niya. So, pag napasa mo na, hindi na siya pwedeng magpabalik-balik. Yan, yung data na yan. Ibig sabihin, pag napasa mo na sa ganitong component, hindi niya pwedeng ipasa sa pabalik sa taas. Kasi parang nag-start yan sa taas, parang triangle. So, muna sa taas, pababa. Pag nasa gitna na siya, siyempre, hindi na siya pwedeng bumalik sa taas. Yan.
Yun yung ibig sabihin ng unidirectional data flow. So pag yung data nasa gitna, so hindi puro pababa na yan. Hindi na siya pwedeng umakyat ulit. Sa iba pang kunyari may components na nasa pinakataas or higher level, so hindi na siya pwedeng ma-access ng mga components na yan. And number 4 na concept ng React, ito ay naka-focus siya more on UI. Yan, sa user interface lang siya naka-focus. So actually si React di naman siya katulad ng Angular na isang buong framework. So actually React is library lang naman talaga siya. Library lang siya na tapos pwede ka pang mag-integrate iba pang mga libraries. Or pwede mo i-customize yung parang yung website mo pwede siyang buuin ng iba't ibang mga libraries yan. Parang pwede mo siyang i-customize. So gamit pala tong React, so pwede kang makapag-develop dito ng UI para sa mga mobile apps. So meron tayong natawag na React Native para sa mobile apps yun. And para sa mga VR apps, meron React 360. Yan. And meron ding React Desktop para naman sa mga desktop application para madali ka makapag-interact sa mga operating system like Windows yan. And Unix yan, pwede rin. So maraming pwedeng paggamitan tong React. Basta tandaan nyo lang na ang React ay isang malaking library. Yan. Hindi siya isang buong framework. Pag sinabing framework, so parang nandun na lahat eh. Parang kung kukumpara natin sa kitchen, so nandun na lang yung mga lutuan, yung mga utensils, yan. Nandun na yung mga plato, kutsilyo, yan. Mga kailangan mo para makapagluto. Pero yun yung sa buong framework yun. Pag hindi siya framework, so gaya na React, so parang ang binigay lang sa'yo isang lutuan lang, parang stove lang yan. So bahala ka nang gamitin yung stove yun, yung stove na yun para makapagluto. So para magamit mo yun, yung stove, siyempre kailangan mo pang gumamit ng kawali or kaserola yan. And then kailangan mo pang gumamit ng mga iba-ibang gamit pang kusina para makapagluto ka, di ba? So bago ka makagawa ng isang website, kailangan mo pang gumamit din ng iba't iba pang libraries na pwede mong gamitin o ma-integrate sa React. Basta yung tandaan nyo lang, si React nakafocus siya sa UI or sa user interface. Yan. And then okay, pag-usapan na natin yung tatlong magandang katangian ng isang React developer na dapat nyong taglayin. Yan. So kung gusto nyo maging mahusay na React developer, so dapat ito yung mga dapat yung tandaan. So una, dapat alamin nyo kung ano yung mga kailangan na components. So yan. So kapag nag-design ka ng isang UI ng isang website, so dapat alamin mo yung mga importanteng components na kung ano yung mga components na kakailanganin para mabuo yung isang buong website na yan. And pangalawa, kailangan alamin mo rin yung mga states or yung mga data at kung saan mo ilalagay yung mga states na yan or kung saan components mo ilalagay yung mga states na yan. So dapat alam mo yan as React developer. And pangatlo, dapat alam mo kung anong mangyayari sa website or sa webpage mo kapag nagbago yung mga states na yan or kapag nagbago yung mga data na yan. So pag states, tandaan nyo, data rin yan. Yan yung data ng inyong application. Yan. So yan yung tatlong
magandang katangian ng isang magaling na React developer. So, una, dapat alam niya yung mga components na kakailanganin, tsaka pangalawa, dapat alam niya yung mga states or mga data na magiging laman ng kanyang websites at kung saan niya to dapat ilagay o ipwesto na components. And pangatlo, so dapat alam niya kung ano mangyayari sa website kapag nagbago yung mga states na yan. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong ating maikling introduction about sa React. So, abangan nyo pa yung iba ko mga tutorials about React and also about other IT-related topics. So, abangan yan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong time. Magkita-kita ulit tayo sa mga next video ko. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin itong video na ito.